campus are usually the place where revival begins. And every young people, your first mission is your campus. If you're a student, your first mission is your campus. All those students, yun ang mission mo. Sino po naniniwala? There are students out there, they are in trouble. Hindi lang tayo natutuwa na may relationship tayo sa Diyos. We should be willing to bring out these people to have relationship with God. And that is our mission. Let's bring the gospel to the campus and tell these young people it's time for God to be involved in your life. This is our mission, to win the next generation.
A wonderful day to everyone. We thank God for giving us this new opportunity that we can worship Him in our home together with our family and friends. So let me welcome all of you to our Simba Night. We are so excited and we are so glad to have you with us today. So as we continue, let me recognize first all the sites and places and several families who are with us today during our Simba Night this time. So let me shout out for the families from Banawa. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have Tabuan, we also have Labangon, Talisay, San Remo. We have families also from Banilan, Mandaue, Consolacion, and all the way to Talamban. We're in Villa Leson also, and also all the way from San Fernando. Doon na tayo mga kaubay nga simba ka nato karon sa ato ang mga simbalay. And we have also here our simbalay here in the parsonage in Elizabeth Pan. So I want to welcome everyone, and I want you to get excited for all the things that ihatag sa Ginoo kanato during this simbalay. I want you to open up your hearts and magkalipay kita diha as we celebrate in God's presence sa ato ang mga panimalay. So today, as we move on, let me read to you from the Word of God taken from John chapter 4, verse 23 to 24. So if you have your Bibles with you, nakay Bible din ha, siguro nakay Bible din sa mga tubangan or sa imong cellphone, I want you to open it from John chapter 4, verse 23 and 24. And let's read it together. It says here, "Yet a time is coming," say a time is coming, "and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers that the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship Him in spirit and in truth." Ang Bible or the Word of God nagaingon that God is seeking a true worshipper nga mag-worship kaniya in spirit and in truth. Diha sa kamatuoran, diha sa tinud-anay nga pagsimba, mo na gipangita sa ato ang Ginoo. Kung aduna kay asa ka karon, ang gipangita sa Ginoo ang nagasimba sa kamatuoran o sa tinud-anay nga pag-worship diha kaniya mao iyang gipangita. So I want you all to worship the Lord today with all of your heart. Dili tungod kay anaa ka sa imuhang panimalay, wala ka sa simbahan, tungod kay ang simbahan, ikaw na ang simbahan sa Dios. Mo nang bisan asa ka nang adto, simbahan ka, kung aduna ang presensya sa Ginoo, kauban kanimo. So I want you to really let or allow the presence of God to sink in the inside of you. And I want all of us to worship God, to worship Him in spirit and in truth. Ang tinud-anay yun, dili kay maglakaw-lakaw, samtang naa ka sa simbalay, naglakaw-lakaw, or asa yun sa imong ginabuhat. But I want to encourage all of us today to make this focus your heart on the Lord, focus your thoughts on the Lord, and give God your undivided attention as we celebrate God in our simbalay, so that the presence of God will manifest in our midst. And I believe kung unsay mga pulong nga ikahatag ka nato karong adlaw, mao kanay pulong nga makausab sa imong kinabuhi. Nga imong kinabuhi dili nga maulang gihapon sa pila na ka tuig, but I believe kung makadawat ka sa pulong sa Ginoo karon, makausab na sa imong kinabuhi. So mga igsoon, family, friends, let's get excited and let's open up our heart as we worship God this very moment. Let us pray. Lord, today we thank you for giving us the privilege and opportunity where we can worship you in our homes together with our family and friends. Lord, today we just want to open up our heart and receive, God, what you have in store for us. Lord, gusto na mo mosimba kanimo sa kamotauran o sa tinud-anay, O God. Magasimba kanimo sa tibok na mong kasing-kasing, sa tibok na mong una-huna, O God.
Lord, because you are worthy to receive all our worship. You're worthy to receive, O God, all the thanksgiving. Among pagpasalamat diha kanimo, Lord, sa mga ayong butang o sa mga butang pa nga mga umaabot nga mga adlaw, O God. Lord, ikaw nagaandam ana sa among mga kinabuhi. Lord, so today, this very moment, we just want to thank you, Lord, from the bottom of our hearts. Amo ka ginasimba, among ibayaw, imuhang ngalan, tungod kay ikaw, worthy sa amo ang pagdayeg ug pagsimba. Lord, na I pray wherever we are today, kung asa man kami nga panimalay, God, I pray that your presence, oh God, will take place in every home, in every person, in every heart, oh God, kasi diya magasimba kami o magadayeg kanimo. Lord, napuno ang among kasing-kasing sa pasalamat, tungod kad ikaw, maayos among kinabuhi. So God, right now, we just give you all the praise and the glory in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let's prepare our hearts as we sing our worship to the Lord. And I want to see you in your Simbalay this day. God bless you. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Jesus, your
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy. All creation cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, imo akining bag-o, bag-o ako. Nagulat sa imong saan, ang gahom di mo mukunsad, sa lugar nga tabuon mo. Una ako balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo ato. Balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo ato. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o, bag-o ako. Naghulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsad, sa lugar nga taguon mo. Una ako balaang galayo sa Diyos, balaang galayo sa Diyos. Dala ko
kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na kining awit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Awit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na kining awit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, sa mga gapos. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Kini ang awit sa akong kalang. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo
la 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 la, kalipay di matanding. Kini ang awit sa talag. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naula sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naula sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungkol sa dugo mong naula sa cross. Oh, la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh, la 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 la, kalipay di matanding. Oh, la 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 la, ang tulos sa pagdaig. Oh, la 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 la, kalipay di matanding. Hindi ang awit sa Hindi ang awit sa Hindi ang awit sa akong kalang. For our offering thought for today, let me read to you Deuteronomy chapter 8, verse 18. It says here, "But remember the Lord your God." Say, remember. "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, as it is today." The Word of God said, it is God who gives us the ability to produce wealth. God designed us to prosper. God designed each one of us to become successful. God wants you to prosper. Say, God wants me to prosper. Kisay gusto mo prosper. Kitang tanan gusto ta mo prosper. Say, God wants me to prosper. Because God wants you to prosper. His design for you is to become successful and become prosperous. Prosperous means maoswagon ang imuhang kinabuhi. Dili kulang, dili makalisod-lisod, but to become prosperous and successful. Prosperity is not just a wish. Dili na siya tag-an-tag-an ang prosperity, but it is a principle to follow. It is a path to follow. It is a formula to follow. Tungod kay gusto nato mahimot ang prosperous, kinahanglan atong tumanon ug atong sundon ang mga principle nga gihatag sa Ginoo nato para ang ato ang kinabuhi mahimong mauswagon. Kitang tanan gusto mauswagon. Inay mo ang tapat, gusto ka mauswagon? Atong sundon ang principle nga gihatag sa Ginoo diha sa iyang pulong. In Galatians chapter 3 verse 14, it says here, "Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that he who are believers might receive the promise, the Holy Spirit, through faith." Mao na ang panalangin sa Ginoo, gusto niya ibubo sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto sa Ginoo mahimo sab kang panalangin ngadto sa uban. Blessings means empowerment. It is the ability to produce results, anointing, and grace. To be blessed is not just to receive, but to be blessed is to be empowered.
kung unsay gusto sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. That's why we need to follow unsay mga principle, unsay mga formula kung gusto nato nga mahimong mauswagon ang ato ang kinabuhi. Mao ni ang principle nga gihatag sa Ginoo, o gusto nato nga i-establish nato ni ang principle sa atong kinabuhi. Gusto nato i-develop nato ni nga mga principle kung gusto nimo nga mahimong mauswagon ang imuhang kinabuhi. To become prosperous, we need to establish God's covenant. Unsa man ang covenant? Panaad. Tungod kay kung ang Ginoo nagsaad kanimo, o unsa man mga covenant nga ginasaad sa Ginoo nimo, I believe 100% gamito na sa Ginoo or iyahan ng tumanon. Dili mapakyas ang Ginoo sa iyang saad. Kung mangutana ko nimo, naa ba kay gisaad sa Ginoo? Tungod every time you make a promise to God, God will take your promise seriously. Serious ang Ginoo sa iyang pagpanaad. So kita pod, kung unsay atong ginasaad sa Ginoo, ato sa nang seryosohon o ato po nang tumanon. Labi na kung gusto nato nga panalaginan ta sa Ginoo, gusto nato nga mahimot ang panalangin sa ubad, o gusto nato atong kinabuhi mauswagon kanunay sa matag adlaw. Dili lang season, pero sa matag adlaw mahimo kang mauswagon. Amen. Gusto ba kang mauswagon? So gusto nako nga ato ning tumanon ang ato ang mga panaadya sa Ginoo, pinaagi niining principle nga akong i-share sa inyo ha. Duha lang. Unang principle, through tithes. Ang ikapulo, ang tithing is the 10% of your income. So dili na ato, the Bible says we need to return it in Malachi 3. Ingon nga, return the tithes to God. Dili na ato ang tithes mga igsuan. Ang ikapulo, dili na ato nang ibalik dito sa Ginoo. Anda makamuhatag ana or muuli, dili lang muhatag kay tungod kay ang Bible, ang word sa Ginoo nagaingon nga ang ikapulo dili na ato. So dapat lang ato nang ibalik dito, iuli sa Ginoo. Nagatuman ba ka ana nga principle? Kung gusto nimo mauswagon sa imong kinabuhi. Ang ikaduha nga principle is through our offering. Kung gusto nimo mauswagon imong kinabuhi, be faithful to your offering. Dapat muhatag kag offering, paghatag sa halad sa panalapi diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magabukbuk kung kinsa katong muhatag kaniya. And in Luke chapter 6 verse 38 it says, give. Say give. Hatag. Inamutapad, hatag. Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. It says here, the principle sa offering is, you give and it will be given back to you. Ang nindot lang sa paghatag nato di sa panalapi sa Ginoo, dili lang ginagmay. The Word of God said, it will be shaken. Ang pagbalik niya, pinapilo-pilo, pinadasok, o mag-aawas-awas. It says, running over. O hantod, wala na'y masudlan sa panalangin di sa Ginoo. Tungod kay nag-awas-awas ang panalangin sa Ginoo kanimo. But the Bible says also, the amount you give will determine the amount you get back. Meaning, mga kaigalaan, mga igsuon, family, meaning ay mong ginahatag mo determinal, mo determine sa panalangin nga imuhang maangkon og balik. Ingon man diri, the amount you give will determine the amount you get back. Meaning, we will be the one, kita maoy mo determinar kung unsa nga klaseng panalangin ang imong gusto. So gusto kag panalangin nga gamay, hatag kag gamay. Kung gusto kag dako-dako, hatag sa kag dako-dako. Pero I believe most of the people gusto sila dinagko nga panalangin. And big blessings o kina mga dinagko nga panalangin requires big offering.
Tungod kay mao nay principle nga gihatag sa Ginoo, ang imong ginahatag mao kanay ibalik, mo kanay ibalik nga sukdanan nga ibalik sa Ginoo ang imong panalangin diha sa imong paghatag kaniya. So mao nay ato ang kinahanglan nato sundon sa atong kinabuhi when it comes to the blessing of God, when it comes honoring God, when it comes following our covenant. We need to follow God these two principles if you want to be prosperous and successful. We need to return our tithes, which is the 10% of our income, and also we need to give generous offering. Say generous offering. We need to give generous offering tungod kay nganong generous man, tungod kay gusto sa Ginoo nga generous pud nga panalangin ang iyang ibalik diha sa imuhang kinabuhi. And I pray that right now as we return our tithes and give our generous offering, I want us to give with a cheerful heart. Tungod ang pulong sa Ginoo ingon pod nga God loves a cheerful giver. Magmalikpayon diha sa paghatag tungod kay sa imong paghatag nagpaila na nga nag-honor ka sa Ginoo, nagpaila na nga gitagaan nimo katungod ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang nga imong naangkon karon adlaw. So gusto nato nga mapanalinginan tungod kay gusto nato mahimong panalangin para sa uban. So maghahatag ta nga magmalipayon karong adlaw. Amen. So let us pray for our giving of our offering and returning for our tithes. Lord, thank you for giving us an opportunity to worship you with our finances. Lord, thank you nga maghahatag kami nga madasigon, maghahatag kami nga pasalamaton, maghahatag kami nga mas malipayon, O God, tungod kay sa among paghatag, kami nagpaila nga ikaw, Lord, kami nagpaila nga kami nag-honor kanimo diha sa amuang mga finances, O God, sa among panalapi. So right now, Father, I pray that you will release the blessing, a 100-fold return to every giver today. Lord, nga mag-auli sa ilahang 10% paghahatag sa ilang generous offering. God, I pray and I declare, Lord God, that you will open up the windows of heaven and just pour out your kinds of blessing to every home, to every person, oh God, that will give, Lord, nga malipayon alang sa imuhang kahimayaan. God, today, I just pray kung unsay mga panginahanglanon, panalapi man, material man, emotional man, or physical, as well as spiritual, oh God. I pray, Lord, that today, oh God, will be our breakthrough, oh God. Ikaw maghahatag ni Ana kung unsay mga kinahanglanon, unsay naa sa mong kasing-kasing, unsay mga damgo, unsay mga desire. Lord, imo ka nang ikahatag pagbalik tungod kay kami nag-honor kanimo diha sa among panalapi nga bahin, oh God. And today, God, as we release this tithes and offering, oh God, to you, God, I pray that you will return to us 100-fold return, oh God. Nga wala ni masudlan tungod kay kini nagahatag o nagaawas-awas nga panalangin sa among kinabuhi. Use this, oh God, for the expansion of your kingdom. God, I pray nga kung kinsa to'y nakinahanglan o kaayuhan, oh God, karong panahon na, karon this time, this moment, God, I pray that you will release, God, your healing power, oh God, sa adunay mga balatian, Lord, and let your healing, oh God, take place right now as we continue to open up our heart to worship you in Jesus' mighty name. And everyone said, Amen and Amen. And I believe, adun na tayo, ang uban nato din na, no, natin mga kauban ng mga leaders nato o kita sa atong pamilya, ato nang i-gather and they will forward diri sa ato ang parsonage so that ato nang ma-record o ato nang igahalad dito sa Ginoo. God bless everyone as you give your tithes and offering.
Maayong adlaw mga kaigsuonan. Andam na ba mo nga mamati sa pulong sa Ginoo? Sige, atong himuon ang atong declaration sa pagsugod. Let's do this together again. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the Word of God. Amen. Mao ginay atong tinguha sa River of Life na kitang tanan, dili lang igong mamati, dili lang mudawat sa pulong sa Ginoo, kundi atong yung ikinabuhi ang pulong sa Dios. Kay diha nato masinati ang kausaban, ang kadaugan, ang kalampusan, ug tanan nga mga maayong butang ihatag sa Ginoo, atong maangkon sa dihang atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Today, isulti today. Today is the beginning of our 12 days of prayer and fasting. 12 ka adlaw nga mag-ampo ta og magpuasa, og akong ipasabot ninyo, I will be explaining to you why we need to pray and fast for 12 days. Ato ning pagpangandam para sa atong pagpangabig og kalag og paghimog mga tinun-an sa atong second wave sa atong conquest. On August 1 to 12, we will have our 12 days of conquest. 12 days, ingna 12 days, there is tuon nimo ingna 12 days, there is a pikas ingna po siya 12 days. 12 ka adlaw, 12 days of helping people come back to God. Mutabang ta og 12, dili mo minus 12 ka tao, ato silang tabangan nga mobalik og magpaduol sa Dios. Why come back to God? Nganong ato man silang tabangan nga mobalik og magpaduol sa Ginoo? Ang pulong sa Dios nagaingon sa Isaiah 53 versikulo 6, kitang tanan. Pila daw? Kitang tanan. Ikaw og ako, kanang imong tapad sa tuo, imong tapad sa wala, ingon ang Bible, kitang tanan sama sa mga karniro nga nasaag. Matag-usa ka nato. Sa ato pa, ikaw, ako, imong tapad, kanang naa sa imong atubangan, naa sa imong likod. Matag-usa ka nato, nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Apan siya ang gipaantos sa Ginoo sa silot, nga alang unta kanatong tanan. Tungod kay kitang tanan nahimulag sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Kita unta ingon ang pulong sa Ginoo, kita unta ang angayng silutan tungod sa atong mga sala. Tungod kay nagpalayo kita sa Ginoo. Pero si Ginoong Hesus mo'y miangkon sa tanang silot sa atong mga sala, aron kita makaangkon og kapasayloan og makaangkon tag kaluwasan. Mao na nga mutabang ta og mga tao karong Agosto atong iampo sa Ginoo nga kada adlaw sulod sa 12 ka adlaw gikan August 1 hangtod August 12 every day mutabang tag mga tao nga atong madala balik og paduol sa Ginoo. Isultig balik, paduol o balik sa Ginoo. Isulti pag-usab, balik sa Ginoo o magpaduol sa Ginoo. Amen. There are keys, 4 keys, 4 kayawi sa pagpangabig og kalag. 4 kayawi nga atong magamit pagtabang sa mga tao nga ato silang madala balik og paduol sa Ginoo. Og monay atong pagatun-an karon, 4 kayawi nga atong magamit pagtabang og mga tao nga mubalik og magpaduol sa Dios. Mangutana ko sa dili pa ko mopadayon. Pila man kanato gusto nato nga ang atong pamilya ug atong mga suod nga higala matabangan nato sila nga mubalik kay nahilayo man sa Ginoo, mubalik sa Ginoo ug magpaduol kaniya. Pila ninyo mo na tinguha sa inyong kasing-kasing. Atong pamilya, atong paryente, atong mga suod nga higala, ato silang tabangan karong Agosto, ato silang tabangan nga magpaduol ug mubalik sa Ginoo. Kay bawo mo, ang barometer sa atong relasyon sa Ginoo, the barometer of our relationship with God
is based on our passion for winning souls. Ang sukdanan sa atong kainit, sa atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, makita diha sa atong kadasig sa pagpangabig og mga kalag. Ato silang kabigon, paduol sa Ginoo. When you are truly passionate for Jesus, your passionate relationship with Jesus will reflect your passion to help people find their way back to God. Makita ang imong kainit, ang imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Pinaagi sa kadasig nato sa pagtabang og mga tao nga ato silang mabalik ug ato silang madala paduol sa Dios. Soul winning is like fishing. Ang pagpangabig og kalag susama ni siya og pagpangisda. Jesus said in the book of Mark, ingon niya, "Follow me and I will make you fishers of men." Sunod kamo kanako kay tudluan ko kamo kung unsaon pagdakop og mga tao, pagkabig og mga tao. So every one of us should develop the skills of a fisher of men. Dili mangingisda kundi kanang mangabig og mga tao paduol sa Ginoo. Kay atong makita sa ato nang natun-an kaniadto sa mga Bible examples pananglitan si Andro. Si Andro sa diyang iyang naengkwentro si Ginoong Hesus. Sa diyang iyang na ilhan si Ginoong Hesus. Sa diyang iyang nagdawat si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Nag-ingon ang Biblia sa John chapter 1 nga iyang gipangita ang iyang igsuon nga si Simon Pedro ug sa diyang iyang nakitaan ingon ang Biblia iyang gisuginlan o iyang gidala. Duha ka butang iyang gibuhat, iyang gisuginlan ang iyang igsuon nga si Simon Pedro o iyang gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Duha ka butang isulti, gisuginlan, ikaduha gidala. Wala lang niya suginle si Simon Pedro kabahin kang Ginoong Hesus, human niya gisuginlan iyang gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Mauna nga ang atong pamilya, atong mga suod nga higala, dili lang nato sila sultihan kabahin sa Ginoo. Ato silang sultihan pero ato pod silang dadon paduol sa Ginoo. Amen. Nabili lang si Andro nagbuhat niya na. Si Philip usad sa dihang iyang na inkwentro si Ginoong Hesus, sa dihang iyang nailhan si Ginoong Hesus. Ingon ang Biblia iyang gipangita ang iyang higala nga si Nathaniel ug iya sang gidala si Nathaniel ngadto kang Ginoong Hesus. Mao na nakita ato ning iampo sugod karong adlaw hangtod sa katapusan sa July until July 31 magampo ta kada adlaw para sa atong mga pamilya o para sa atong mga suod ni higala nga ato silang matabangan pagbalik o pagpaduol sa Ginoo. Kay mo na gihimo ni Andro iyang gipangita o iyang gisultihan o iyang gidala ang iyang igsuon, iyang pamilya gidala niya ngadto kang Ginoong Hesus. Si Philip iyang gipangita ang iyang suod nga higala nga si Nathaniel og iya pong gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ikatulo permi nga ginahisgutan nato nga Bible example ang Samaritan woman. Iyang na inkwentro si Ginoong Hesus didto sa Atabay og nakadawat siya og kinabuhing walay katapusan. Nakadawat siya kapasayloan sa iyang sala. Nakadawat siya kausaban sa iyang kinabuhi. O kay bawo kag unsa iyang gibuhat, ingon ang Biblia, mibalik siya ngadto sa iyang barangay sa Samaria ug iyang gisuginlan ang iyang mga silingan kabahin ni Ginoong Hesus, kabahin sa gihimo ni Ginoong Hesus. Nagpamatuod siya, nagtestify siya, mihatag siya sa iyang testimony ngadto sa iyang mga silingan ug nagingon ang Biblia nga ang iyang mga silingan miduol ngadto kang Ginoong Hesus. So mao nay atong pagabuhaton sunod bulan sa sugod sa Agosto 1 hangtod sa 12 atong suginlan atong pamilya mohatag ta sa atong mga testimonies atong silang kaybaluon kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa ilang mga kinabuhi. August 1 to 12 every day magpamatuod ta ngadto sa mga tao ug ato silang tabangan nga maduol ug mobalik sa Ginoo. Dunay upat kayawi
Ug mao ni atong pagatun-an kining upat ka yawi nga mahimutang epektibo lampuson sa atong pagtabang sa atong pamilya o mga suod nga higala, atong kauban sa eskwelahan, kauban nato sa trabaho, atong mga silingan, ato silang tabangan nga mobalik og magpaduol sa Dios. Nanong ato maning buhaton? Ingon ang Biblia, dili gusto sa Dios nga dunay usa nga mawala o malaglag sa impyerno. Ang gusto sa Ginoo, tanang katawhan madala balik sa Ginoo ug magpaduol kaniya. Isa ka adlaw gihagad ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an nga mangisda. Dinhi sa iyahang gibuhat sa iyang mga tinun-an nga iyahang gidala pagpangisda, atong makita ang mga yawi sa epektibo nga pagpangabig og tawo paduol sa Dios og ato kining gamiton nga mga yawi. Mabasa ang istorya sa Lucas Kapitulo 5 gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 11. Luke chapter 5 beginning verse 1 to 11. Ato ning basahon. Sunod mo nako atong pagabasahon. Makita ninyo ang mga bersikulo na sa inyong TV screen or computer screen or sa inyong cellphone. Nagingon din sa bersikulo 1, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him, listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Then, when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish that they had taken. So were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. So dinhi atong makita nga ang soul winning as far as Jesus is concerned is very similar to fishing. Ang pagpangabig og mga tao paingon sa Dios susama siya og pagpangisda. Nag-ingon si Jesus sa ako nang gisulti ganiya, Mark chapter 1 verse 17. Ingon niya sa iyang mga tinun-an, "Follow me and I will make you fishers of men." Sunod kamo kanako og dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudloan ko kamo sa pagpangabig og mga tao. So gusto sa Ginoo nga ikaw og ako makakat-on, makahibalo kung unsaon nato pagkabig og mga tao balik sa Ginoo aron magpaduol kaniya. Ang atong mga pamilya, atong mga paryente, atong mga suod nga higala, kauban nato sa eskwelahan, kauban nato sa trabahoan, atong mga silingan, gusto na sa Ginoo nga mabalik ngadto kaniya og magpaduol kaniya aron mga lagad. So upat ka yawi nga atong pagagamiton aron mahimo tang epektibo sa pagkabig og mga tao balik og paduol sa Dios. So here are 4 effective and successful keys to bring our family and our friends back to God and closer to Him.
Ang unang susi atong makita sa bersikulo 5. The key to a successful soul winning. Ang susi nga epektibo kayo nga madala nato atong pamilya o atong mga suod nga higala balik sa Dios aron magpaduol kaniya, makita nato nga mao kini ang presensya o ang gahom sa Ginoo mo'y unang yawi aron mahimutang epektibo sa pagkabig sa atong pamilya, sa atong mga higala balik sa Ginoo o magpaduol kaniya. It is the presence and the power of God. Isulti presence, isulti power. The presence and the power of God is the first key to a successful soul winning. Nag-ingon sa bersikulo 5, Ginoo, tibuok gabi kaming naghago o wala gayud kami makuha o wala kami makakuha. Ingon ang Biblia, tibuok gabiing naghago sila ni San Pedro, pero wala gid sila'y nadakpan nga isda. Now, kung imong sabton, si Pedro dili tapulan. Si Pedro kugihan. Isulti, si Pedro kugihan. Kung gusto tang mahimong epektibo sa atong pagpangabig og mga paryente og pamilya og suod nga higala pabalik sa Ginoo aron magpaduol sila sa Ginoo, kinahanglan kugihan ta. Dili mahimo ang tapulan. Ang tapulan dili na makakabig sa iyang pamilya o sa iyahang mga higala pabalik og paduol sa Ginoo. Ang gamiton sa Ginoo, mga kugihan. Si Pedro, ingon ng Bible, he was a hard-working person. Ingon niya, we work hard all night, but we have not caught anything. Dili siya tapulan, kugihan siya. Kay importante kayo nga kugihan kita. Pero gusto nako nga atong masabtan, ang atong pagkakugihan, dili paigo. Bisan tuod kugihan ta, pero kung dili ta ubanan sa Ginoo, kung dili ta gamhan sa Ginoo, kung ang iyang presensya o iyang gahom dili muuban ka nato, madiskorahe lang ta, ma-frustrate lang ta nga dili nato madala ang atong pamilya o ang atong mga suod nga higala balik og paduol sa Dios. Sa Biblia kung imong tun-an, the night before sa ilang pagpangisda nila ni Pedro, dili nila kauban si Ginoong Hesus. Even though they work all night, they work hard all night. Grabe nilang pagkugi, grabe nilang paghago tibok gabi. Pero ingon ni Pedro, wala sila'y nadakpan. Pagkabuntag, manguli na unta sila, ilan ang gihugasan ng ilang mga pukot, nangandam na sila mamuli, pero ingon ni Ginoong Hesus, palawod kamo og itaktak ninyo ang inyong mga pukot. Sa dihang ilang gitaktak ang ilang mga pukot, nag-ingon ang Biblia, nakakuha sila daghan kaayong isda na ang ilang pukot hapit ng magisi o sa dihang ilan ang gisulod sa ilang mga sakyanan, ingon ang Biblia nga ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga baroto, hapit malunod tungod sa kadaghan kaayong isda nga ilang nadakpan. They experienced a net-breaking, boat-sinking catch, net-breaking, boat-sinking harvest of fish. You know why? Dili tungod kay mga guwapo sila, dili tungod kay mga professional fisherman sila, nakakuha sila sa net-breaking, boat-sinking catch tungod kay kauban nila si Ginoong Hesus. Nagmalampuson sila sa ilang pagpangisda tungod kay ang presensya sa Ginoo naa uban kanila. Mauni hinungdan mga kaigsuonan nganong importante nga magampo ta sulod sa 12 adlaw sugod kaganiha unya ugma na pod sa buntag hangtod sa katapusan sa bulan sa Hulyo until July 31. Every morning for a minimum of 1 hour, we will pray, we will seek the face of God. Kay nga naman,
mahimo ra gyud tang malamposon sa atong pagkabig sa atong pamilya, pagkabig sa atong mga higala, pagkabig sa atong mga classmate, pagkabig sa atong mga office mate, pagkabig sa atong mga silingan, mahimo tang epektibo kung mag-ampo ta o magpuasa ta atong pangayoon nga ang presensya ug ang gahom sa Dios makig-uban nato sa dihang ato ng sultihan, sa dihang ato ng suginlan, sa dihang ato ng hagiton atong mga higala ug atong mga pamilya nga mobalik sa Ginoo aron magpaduol og mga lagad kaniya. Magmalampuson ta basta uban nato ang Ginoo sa atong paghimo nini. Without the presence and the power of God, all of our hard work, all of our preparations, all of our training will be useless and powerless if God will not be with us. Muna mag-ampo ta. Akong balikon, ing naimtapad, mag-ampo ta. O diri speakers, ing na po siya, mag-ampo ta. Kada adlaw mag-ampo ta. Sulod sa 12 kadlaw, let us pray and let us even fast, magpuasa ta. Kay kung maninuod ta sa Ginoo, ang Dios maninuod ka nato. Amen? Dili ta magsalig sa atong kaugalingong abilidad. Let's not rely in our own abilities. Let's not rely on our strategies. Importante nga doon na tayo strategy. Importante nga atong developon atong kaugalingon sa pakigstorya kanila. Pero dili ta magsalig diha sa atong maayong abilidad sa pagsulti o sa mga strategies. Ato gyud ibutang atong pagsalig sa presensya o sa gahom sa Ginoo. Si San Pablo gani nag-ingon siya, my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. Ingon niya, but it is in the demonstration of the Spirit and of power. Why? So that the faith of the people will not rely on the wisdom of men, but by the demonstration of the Holy Spirit and power. Sa binisaya, ingon niya, ang akong pagpanudlo o ang akong pagwali, dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Mao na mag-ampo ta. Atong isulti mag-ampo ta. Magpuasa ta, isulti magpuasa ta. Sulod sa 12 ka adlaw. Maunay rason nganong mag-ampo o magpuasa ta sulod sa 12 ka adlaw. Kay ngano, prayer and fasting is recognizing that without God's presence and God's power, we will not succeed in our work of winning souls and making disciples. Dili ta magmalampuson, dili ta magmadaugon sa atong pagpaningkamot nga makabig nato ang atong pamilya, atong mga suod nga higala paduol sa Ginoo. Prayer and fasting is recognizing that through the power and the presence of God, we can be effective. Say effective. We can be successful. Isulti successful. We can be effective and successful in helping our loved ones and our friends come back to God. Magmalampuson ta, magmadaugon ta sa atong paningkamot nga madala nato atong pamilya ug atong mga suod nga higala. Balik ug paduol sa Dios. Sa ako nang gisulti, kung maninuod ka sa Ginoo, ang Ginoo maninuod nimo. If you will mean business with God, God will mean business with you. So ang unang yawi aron magmalampusod ta, aron magmadaugon ta sa atong pagkabig sa atong pamilya o atong mga suod nga higala. Ang unang yawi, ang presensya o ang gahom sa Dios. Isultig balik ang presensya o ang gahom sa Dios. Maunay unang yawi aron magmalampuson ta. Amen? Gusto ba nimo magmalampuson ka sa pagkabig sa imong pamilya, pagkabig sa imong mga suod nga higala, pabalik sa Ginoo o paduol sa Ginoo? Nan mag-ampo ta o
ug magpuasa ta. Amen. Ang ikaduha nga yawi atong makita sa atong gibasa kaganiya sa kapitulo 4 o bersikulo 5. Kung gusto tang magmadaogon, kung gusto tang magmalampuson sa atong pagkabig sa atong pamilya ug atong suod nga mga higala, ang ikaduha nga yawi kinahanglan atong tumanon ang sugo sa Dios. Effective and successful soul winning is motivated by total obedience to God. Atong basahon, nag-ingon din ni sa versikulo 4. Sa nakahuman na siyang pagpanudlo, giingnan niya si Simon, palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, tibuok gabi kaming naghago pagpangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo akong itaktak ang mga pukot. Jesus said to Simon, let down the nets into the deep water. Itaktak ang mga pukot dito sa laom nga tubig. Ingon ni Pedro, Lord, we work hard all night. Perti namong hago tibok gabi pero what jud may nadakpan. Now hinumdumi kining mitubag kang Ginoong Hesus professional fisherman. Kabalo gini siya mangisda. Pero anang gabi una wala sila'y nadakpan. Pero ingon niya, pero kay imo mang gisulti nga itaktak ang pukot dito sa lalom, among itaktak ang pukot. Unsay nahitabo, nag-ingon sa bersikulo 6, ilang gitaktak ang mga pukot, og daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha, og tungod nini ang ilang mga pukot, hapit nang magisi. Isulti, hapit nang magisi. Unsay nahitabo sa ilang mga pukot, hapit nang magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan, aron moduol og motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban, og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, og tungod nini hapit na silang malunod. Unsay nahitabo? Hapit na silang malunod. Isulti, hapit na silang malunod. Amen. Nakasinati sila og net breaking, boat sinking catch of fish, ingngano tungod kay mituman sila sa sugo ni Ginoong Hesus. Unsa kay nitabo kung nangatarungan sila ni Pedro nga dili lagi tibuok gabi na lagi ming nangisda nya buntag na, dili man ka mangisda og buntag. Ang mga professional fishermen mangisda na sila sa gabi, unya nasayod na sila asa dapit ang isda. Wala sila nangatarungan, wala nila gigamit ang ilang kabright, ang ilang gigamit ang ilang kasing-kasing. Nagpaubos sila og namati mituman sa sugo sa Ginoo. Tungod kay mituman sila sa sugo sa Ginoo, ingon ang Biblia, nakakuha sila nga og daghan kaayong isda nga ang ilang mga pukot hapit nang magisi ug ang ilang mga sakayan hapit nang malunod. The net began to break, ingon ang Bible, and the boat began to sink. Why? Nganong nakakuha sila nitong daghan kayong isda ng ilang pukot hapit ng magisi, ilang mga sakayan hapit ng malunod, dili ito tungod kay mga bright sila, dili ito tungod kay mga abilidaran sila, dili ito tungod kay mga gwapo sila, nahitabo to tungod kay mituman sila. Ingna mituman sila, nagmasinogtanon sila. Sabta mga kaigsunan, obedience will bring miracles. Isultig balik, obedience will bring miracles. Ang pagkamasinugtanon magdala og mga milagro. Gusto ba ka makakita og mga milagro karong August 1 to 12? Kanang natingali kay paryente, natingali kay suod nga higala nga gahi jud kaayo dadon sa Ginoo. Natingali uban nila mga pilosopo, natingali uban nila makigdebatin nimo. Nay uban tingali nila dili mo tuo og Ginoo. Pero kung ubanan ta sa presensya og sa gahom sa Dios, ikaduha, magbaton tag kasing-kasing nga masinugtanon. Dili ta mo reklamo, dili ta mga tarungan, dili ta mo bagulbol, kung dili mo
tuman lang yun ta, total obedience to God. Nga bisag tingalig pagtanaw na to, nagdagom, ay muulang tingali ni. Dili na to unahon-naon ang mga negatibo nga butang nga makapugong na to. Ang atong buhaton, tumanon nato ang sugo sa Ginoo. Kaysa dihang ubanan ta sa Ginoo, sa dihang ang iyang gahom muuban nato, unya magmasinugtanon ta, makakita ta og mga talagsaong panghitabo. Ang gahi nga paryente, ang gahi nga amigo, mahimo ng humo. Katong mga pilosopo, dili na sila magpinilosopo. Mo dawat na sila sa maayong balita nga atong pagadadon, mamati na sila sa atong mga pagpamatuod, sa atong mga testimonies, kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Ug ato ni silang matabangan nga mobalik ug magpaduol sa Dios. Amen. Pilaman nato, gusto nato atong paryente atong madala sa Ginoo. Pila nato gusto nato atong mga suod nga higala atong madala sa Ginoo. Nan unas tanan, magampo ta og magpuasa ta. Atong pangayoon ang presensya ug ang gahom sa Dios muuban ka nato. Ikaduha, motuman ta sa sugo sa Ginoo. It will require obedience if we want to see our families and our friends come back to God and follow Him with all of their hearts. Dili compliance, kundi obedience. Namagoy uban, muhimo tungod kay napugos lang. Dapat dili kay napugos ta sa paghimo nini. Ang obedience, kanag yung gusto gid natong buhaton, dili kay napugos lang. Amen? Ang obedience, mo na'y gamiton sa Ginoo. Ang atong pagkamasinugtanon, mo resulta kini og talagsaong butang, mga milagro. Kay ngano, ang obedience, ang pagkamasinugtanon, magdala og pahalipay sa Ginoo. Obedience pleases God. Makapahimuot sa Ginoo ang atong pagkamasinugtanon kaniya. Mauna nga mohimo siyag mga milagro, bisag unsa kagahi, bisag unsa kalisod kabigon ang pamilya o higala, mahimo ng sayon tungod sa milagro sa Ginoo. Excited jud ko kay makakita gid daghan kaayong milagro, makadungog ta og mga daghan kaayong testimony kung giunsa paggamit kita sa Ginoo sa pagdala sa atong mga pamilya o sa atong mga higala. Kinsa ninyo gusto makakitag milagro? Kinsa ninyo gusto nga ang inyong pamilya o inyong mga higala madala sa pagpangalagad sa Ginoo? Magampo ta, magpuasa ta, o mutuo ta sa Ginoo. So ang unang yawi, the effective key to win or bring our family and friends to the Lord is the presence and the power of God. Ikaduha, the second key is motivated by total obedience. Amen. At ito sa ikatulo, the third key for a successful soul winning, ang epektibo o malampuson nga yawi sa pagkabig sa atong pamilya, balik o paduol sa Dios, atong makita sa versikulo 4. Nag-ingon diha, when Jesus had finished speaking, He said to Simon, put into the deep water. Palawod, ingna palawod. Dili diri sa mabaw mangisda, klaro kayo, specific kayo ang instruction ni Ginoong Hesus. Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Nganong miingon man si Ginoong Hesus palawod? Put out into the deep water. Muna ingon sa NIV, palawod kamo. Kay ngano? Ang gusto sa Ginoo dili diri sa mabaw adto sa lawod, kay kung magpalawod sila mas daghan kaayong isda ang ilang masikop, ang ilang mapukot. Jesus was very specific in His instruction. Put out into the deep water. Why? It is where you can expect a great catch. Kung magpalawod, makapaabot ka og daghan kaayong isda nga madakpan. Jesus was giving them the key to a successful soul winning by focusing on big results. Ingna big results. Ginatudluan sila ni Ginoong Hesus nga kung gusto sila nga mahimong epektibo sa pagpangisda, sa pagpamukot,
adto sila sa lawod kay para makapaabot sila og dinaghan kaayong dakop sa isda. Big results. Dili ginagmay nga resulta, kundi dinagko nga resulta. Amen? Your expectation is going to be determined by the number of people, number of family, and number of friends nga imong tabangan nga mobalik ngadto sa Ginoo. Kung nagpaabot ka og dinaghan nga kabig, daghan ang imong kabuton, daghan ang imong suginlan, daghan ang imong tabangan nga mobalik og magpaduol sa Ginoo. Kung gamay ra ang imong gipaabot, gamay ra pod ang imong suginlan kabahin sa kaayo sa Ginoo, gamay ra ang imong tabangan nga mobalik og magpaduol sa Dios. Kung wala kay gipaabot, dili ka mo apil, dili ka musugid, dili ka mangabig og mga paryente, dili ka mangabig og mga imong mga amigo nga mabalik sa Ginoo og magpaduol sa Ginoo. Pero kung nagpaabot ka og dinaghan nga dakop o ani sa kalag, moapil ka, unya kada adlaw, mupaambit ka, musugid ka sa maayong balita, imong isulti ang imong testimony ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong mga suod nga higala. Imo silang sultihan kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nganuman, kay gusto nato dinaghan, isulti dinaghan. Dinaghang tao ang atong matabangan karong Agosto nga mobalik og magpaduol sa Dios og moalagad kaniya. Ingna dinaghan. Big results is our focus. Dili lang isa, dili lang duha. Kada usa nato dili mo minus na pulo ang atong kabigon og dadon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nauna-unaan ni, kung dunay 30, I think dunay 30 basig madugangan pa ta, dunay 30 nga moapil sa pagtabang sa ilang pamilya o sa ilang mga suod nga higala nga mobalik og mga lagad sa Ginoo. Kung kining 30 mo target mo goal og dinaghan, dili ginagmay, dinaghan, kada usa nato dili mo minus na pulo. Ang 30 kung mag-goal og dili mo minus na pulo, ang atong matabangan nga mabalik sa Ginoo dili mo minus 300. Mao na ang bot ipasabot ni Ginoong Hesus, palawod kamo, tato pa dili ginagmay ang atong goal kundi dinaghan. Kitang tanan maningkamot ta uban sa presensya ug sa gahom sa Ginoo ug pagkamasinugtanon nato makakita kita og milagro og dinaghan ang atong matabangan nga mobalik og mga lagad sa Ginoo. Amen. Ug ang ikaupat nga yawi, unsa tong una nga yawi? Ang presensya ug ang gahom sa Ginoo mo'y mutabang nato nga makadalata og daghang pamilya o mga suod nga higala balik sa Ginoo. Ang ikaduha, ang atong pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo. Dili ta mo reklamo, dili ta mo bagulbol, dili ta mga muhatag og pangatarungan, motuman lang gyud ta. Kay ang pagkamasinugtanon mo na maghatag og kalipay sa Ginoo. Pag nalipay si Lord nimo, tabangan ka sa Ginoo og makita nimo ang talagsaon nga mga milagro. Ang mga lisod mahimong sayon, ang mga gahi mahimong humok na sila dadon diha sa Ginoo. Ngano? Tungod sa milagro sa Dios. Unya magpaabot ta og dinaghan. Ayaw pag-ingon bisag usa na lang akong madala. Ayaw nang usa. Usa kada adlaw pinakamino. So sulod sa 12 ka adlaw, dili mo minus na pulo ang imong madala pagbalik og pagpaduol sa Ginoo. Ang ikaupat atong makita dinhi sa versikulo 6 ug versikulo 7. Ang epektibo ug malampuson nga pagpangabig og kalag mahimo ni soul winning will be accomplished successfully by teamwork. Isulti, teamwork. Kung usa lang ang mangabig og kalag, jutay ra ang makabig. Kung jutay ra ang mangabig, jutay ra pod ang mahitabo. Mao na ayaw pag inusara. Tabangi ko, sulti mong tapad, ayaw pag inusara. O diri sa pikas, ing na po siya ayaw pag inusara. Don't do this alone. Everyone will bring their family and friends, but we will be working together. Magtinabangay ta niini. Hagda ang imong kauban sa cell group, ing na siya tabangi ko.
Nga ayaw kaulaw pangayo og tabang. Hangyoa pag mapainubsanon ing natabangi ko kung mugawas ka Lunes ing nakuyog tang duha karong Lunes magtinabangay ta sa pagkabig og kalag. Kay kung magtinabangay ta mas daghan ang atong makabig sa Ginoo. Kay sila mo na ilang gibuhat. Kung si Pedro nag-inusara ra basin og nalunod to siya kauban sa mga isda kay pertimang daghana ang iyahang nasiko. Nag-ingon diha sa bersikulo 6 ug bersikulo 7. When they had done so, they caught such a large number of fish, and their nets began to break. So, verse 7, they signaled their partners in the other boat to come and help them. Say, come, isulti, come and help me. Isulti, help me. So, muna gihimo ni Pedro na nawag siya sa iyang mga kauban o nagpatabang siya. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Grabe, no? If Peter was the only one available at that time, he would have drowned himself with the net and the fish. If the other disciples did not respond, he would have drowned himself with the net and the fish. Thank God Peter was not alone. He had many partners who helped him in bringing katong daghan kayo nga isda nga napukot. Gisulod nila sa ilang mga sakayan o daghan silang nadala pauli. They understood the principle of teamwork. Muna, karong August 1 to 12, ayaw pag-inusara. Ato ning planohon, as a cell group, magparis-paris, tingali duha, tulo, magtinabangay. Kada adlaw, storyahan na to atong pamilya, atong mga suod nga higala, sa eskwelahan, mga estudyante, sa mga professional, sa mga nagtrabaho dito sa inyong opisina, magtinabangay ta sa pagkabig, sa pagdala sa atong pamilya, sa atong mga higala, balik sa Ginoo aron magpaduol og mga lagad kaniya. Don't win your family and friends all by yourself. Team up. Isulti, team up. Team up with your cell group. Team up with your kauban sa life class. Team up with your cell leader. Ing na imong cell leader, kuya, tabangi ko. Kung babae ka, ing na imong cell leader, ate, tabangi ko sa pagkabig sa akong pamilya, sa pagkabig sa akong suod nga higala, balik o paduol sa Ginoo. Pananglitan, kung ang imong gustong kabigon, imong mama, pangayo og tabang sa mga mama nga naa sa River of Life aron makonek sila sa mga mama, pangayog tabang. Kung ang imong dadon, imong papa, pangayo og tabang sa mga papa nga naa sa River of Life. Kung ikaw ginikanan, gusto nimo imong dadon, imong anak nag-eskwela, pangayog tabang sa estudyante sa River of Life. Imo siyang ingnon, dai or dong tabangi ko kay ang akong anak, akong dadon sa Ginoo, gusto na ako makonect na nimo. Kung ang imong dadon, imong kauban sa trabaho, natay mga nagtrabaho sa church, pangayog tabang nila inatabangi ko, kay akong dadon, kining akong kauban sa trabaho. Kung imo nang dadon sa cell group, i-connect na sa inyohang cell group nga parehas nila. Kung imo siyang dadon sa atong pagsimba, karong August, sa unang Domingo o ikaduhang Domingo, sigurado nga pag uban niya, pagkuyog niya pagsimba nimo dito sa Sendet, ipaila-ila dayon nimo siya sa mga kauban nato sa simbahan nga parehas niya. Kung nagtrabaho, ipailag ng trabaho. Kung nag-eskwela, ipaila-ila og eskwela. Kung lolo, ipaila-ila og lolo. Natay mga lolo sa River of Life. Kung mama, ipaila-ila na to og mama sa River of Life. Nasabtan na to, muna ang teamwork. Dili kay ikaw lang. Kay si Pedro, wala siya nagmalampuson nga nagsiya-siyara, nag-idya-idya siya. Nakigtrabaho siya, nakiguban siya, nakig-team up siya sa iyang mga kauban. So, akong hagit nimo, ugma ing na ugma. Ugma sa buntag, padayon ta og ampo. Hangtod sa katapusan sa Hulyo, let us pray and let us fast. Kung kaya nimo, mumis og usa ka kan-anan, kung kaya pagid sa imong lawas duha ka kan-anan, mas labing maayo mag-fasting tab, dili lang ta magampo,
ubanan pag ginatog fasting kay ingon ang Biblia, kung magampo ta og magpuasa ta, ang atong pagampo ug pagpuasa dako og kahimuan sa gingharian sa Dios. So magpadayon ta ugma hangtod sa pitsa 31. Unya pagka August 1 hangtod sa August 12, ato ni silang suginlan ang atong pamilya o atong mga suod nga higala. Ato ni silang dadon sa Ginoo. We will be teaching you some basic approach and strategies para malampuson ang atong pagkabig kanila. Okay? Sa dili pa ta magtapos, kay magampo ko sa pagtapos. Pagkahuman na kog ampo, ang atong buhaton, pagtapok mo diha sa inyong gitiguman karon sa inyong balay, sa inyong sala, o kung asa mo na simbalay karon, pagtapok mo, siguro 2 o 3 kada tapok. 2 ka tao sa kada tapok or 3 ka tao. Unya, i-share sa imong katapok kung kinsa ang imong iampo karong simanaha aron imong madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Pananglitan kung ang imong gustong madalag yun, imong mama, imong papa, i-share na diha sa imuhang katapok karon. Unya, pag inampuay mo sa inyong mga gina-target nga madala ninyo sa Ginoo. Amen? Sige, mag-ampo ko. Langit nun nga mahan, salamat o Dios sa imuhang presensya, sa imong gahom nga makig-uban kanamo nining among pagpangabig og mga paryente, pamilya og mga suod nga higala. Ginoo, amo silang tabangan nga mubalik og magpaduol kanimo aron mga lagad kanimo magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoo. Lord, nasayod kami nga dili mi mag-inusara. Ubanan mo kami og magmasinugtanon kami sa imong sugo. Unya magpaabot mi Ginoo dinaghan, dili ginagmay ang among tuhan kun dili dinaghan ang among makabig. And Lord, magtinabangay mi aron magmalampuson kining among pagpangabig. Tungod kay imong kabubuton nga ang matag usa maluwas. Dili ka gusto nga dunay pamilya, dili ka gusto nga dunay paryente ug dunay suod nga higala nga malaglag. Ang imong gusto tanan Ginoo makadawat og kapasayloan sa sala, kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala, ug makaangkon og kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus. Salamat Lord nga imong ubanan kada adlaw, mao nga magampo mi, magpuasa mi sulod sa 12 ka adlaw, kay among ginapangayo ang imong presensya ug ang imong gahom makig-uban kanamo. And Lord, excited mi kay magmalampuson mi, daghan ang among matabangan nga mabalik nga kanimo, magpaduol kanimo ug magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sige, ayaw sa mo pagbungkag, ayaw sa mo pangaon, pagtapok mo siguro mga 5 minutos lang, i-share ninyo kinsa ang inyong gustong kabigon, o niya iampo na ninyo sa Ginoo kanang mga tawanan nga gusto ninyong kabigon. God bless you. We will see you again next Sunday sa atong simbalay. Hangtod may ginhawa